Coach, paano po ba mag-set ng long short position tool? Parang mas safe kasi siya gamitin kesa may leverage. Kaso, hindi ko alam paano mag-set. Baka naman coach paturo. Okay, so paano daw mag-set ng long short position tool? Yung tool na to, available to sa lahat ng exchanges. Pero iba-iba lang yung version nila. Yung ibang exchange kasi tinitipid nila yung view ng chart nila eh. But if you're a serious trader who's willing to learn and gusto mo talagang gawing career to, I recommend na mag-invest ka talaga sa TradingView. Kasi syempre pag nag-invest ka dito, binayaran mo to monthly, hindi mo ba siya susulitin? Hindi ka ba mag-aaral everyday? Yun yung lagi kong rule of thumb every time na may inaaral ako. I want to spend. Kasi pag nag-spend ako, sigurado, hindi ko sasayangin yung binayad ko. Aaralin ko talaga siya to the extent na masulit ko siya, and hopefully ganun din kayo if you got into a paid tool, paid community, or whatsoever na paid. Kumbaga, investment pa yun sa sarili mo. So, balik na tayo doon. Paano daw mag-set ng long short position tool? So, meron tayong ditong tool sa left. So, bilang ka lang 1, 2, 3, 4, 5. Sa pang 5, usually ang itsura niyan, ito. Yan. Tapos, click mo lang tong maliit na arrow na to. Okay? And then, may lalabas dyan long. Ito naman yung short. Okay? So, paano ba to ginagamit? So, ginagamit to measure ko na saan yung stop loss and targets. So, for shorting, stop loss and targets. Next, paano malaman yung ratio? So, mapapansin natin dito merong number. Kung stop loss mo is 5%, ito, pay attention tayo dito, guys. Yan. Kung mapapansin natin may number. Sa number na to, meron 2.94. May 2.94 dito. Kung gagawin natin, dilitan natin yung stop loss na 5%. Ayan. Tapos target natin ay 15. So makikita natin 3. Why? Kasi nagpapatalo tayo ng 5% to get 15%. Kaya 1:3 ang ratio niya. 1:3. Doon naman tayo sa 1:2. Pag binaba ko yung target nito, 10%. Ayan. 2 na siya. So the ratio is 1:2. You are willing to lose 5% to get 10%. Same with short position. Ganun din yung yung mechanics niya. Zoom in tayo sa short. Kung itataas natin yung same pa rin, 5%, no? Tapos yung target, 15. So mapapansin natin, that's a 1:3 ratio kasi 3 yung nakalagay. Kung gusto mo, saktuhin mo rin talaga. Yan. Next, sabihin natin 1:2 ratio. Yan. So that's 1:2 ratio. So pro tip natin guys, pag naggumamit kasi kayo nito, hindi ganito yung makikita nyo. May setting ako dito, tawag dito compact. Pag naka-uncheck yan, nakalagay siya risk-reward ratio 2.0 tapos open PNL, ganyan. Pero pag kinlik mo yung compact stats mode, ayan, naka-ratio na lang agad siya. Hindi na masyadong marami nakasulat. So, the reason behind bakit natin ginagawa to is because sa trading kasi ang dami nating iniisip, even though naka-journal na yan. And gusto natin, yung information na nakikita natin is naka-focus dun sa highly important information. Which is, syempre, yun yung mga entries, exits. Pagdating dito sa mga compact sa mga numbers na to, though lagi mo na yung nakikita, kaya mas maganda i-compact mo na siya para gets na yung naisip mo kasi lagi mo siyang ginagamit na okay, ito yung risk to reward ratio para malesen yung mga titignan na information kasi pag nagsama-sama yan, pag naghalo-halo yan, sakit sa ulo niyan.